Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. Kung ang hanap mo ay mga learning resources, nandito yan lahat sa Learning Pal. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang notification bell ng ating YouTube channel para updated tayo pag may mga bagong videos. Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. At ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo makakapaglagay ng superscript, subscript, exponent, or mga symbols sa ating Google Forms. So, alam naman po natin na wala po sa settings ng Google Forms itong mga functions. Malaking tulong rin po to teachers sa mga nagtuturo po ng mathematics, physics, or chemistry na meron pong pinagagamitan ng mga superscript, subscript, tsaka exponent. So, bago po tayo mag-start, teachers, so don't forget to subscribe and hit that bell para po pag may mga bago po tayong video na makakatulong po sa ating pagtuturo ay tayo po ay ma-update. So, magpatuloy na po tayo, teachers. So, dito po sa Google Forms, mapapansin po natin sa ginawa ko po na meron po mga involved na mga exponents or superscripts dahil ako po ay nagtuturo ng general mathematics. So, check po natin yung mga items na meron po mga exponents. So, tulad po ito, about function, so 11x squared minus 1. So, mapapansin po natin na naka-square po yung ating x dito sa ating choices. So, pati rin po dito yung 5x squared plus 6x minus 1, saka yung 5x 4 plus 6x squared minus 1. So, paano po tayo makakapaglagay ng mga superscript or exponents sa ating choices? So, magbigay po tayo ng example, teachers. So, for example po, ito po, uulitin ko po siyang i-type. So, pag tinype po natin, teachers, so, x squared plus 8x plus 1, x squared plus 8x plus 1, mapapansin po natin na hindi po naka-square or naka-exponent po yung ating 2. So, para lang po siyang number. So, ano pong gagamitin natin, teachers? So, burahin po natin to, teachers. At punta po tayo dun po sa, ibibigay ko po sa inyo na copy po na Google Sheet. So, ito po yung Google Sheet na naglalaman po ng mga basic, tsaka yung lagi po natin ginagamit ng mga subscript and superscripts sa ating mga subject. So, since kailangan ko po ng 2, hanapin ko lang po rito. So, kung plus po or minus, at sa may subscript din po, plus din po or minus. So, yan po yung mga symbols na pwede po natin magamit. So, teachers, ito pong Google Sheet na to ay ilalagay ko po yung link dito po sa description po ng video to. Pakihanap na lang po. At, pag-click ko po yun, tapos po, pupunta po kayo sa website para po kayo po ay makapag-make a copy of this Google Sheet para po magamit nyo rin po kapag gagawa po kayo ng test. So, try po natin, teachers. So, passive to, ito po yun. So, Control-C lang po para copy. Tapos, balik po tayo sa ating test. Tapos po, Control-V para po ma-paste. So, mapapansin po natin na may positive 2. So, kung ito lang po, teachers, balik po tayo dito. PDM po natin yung 2. So, Control-C. Balik po tayo sa ating Google Forms. Tapos po, Control-V. So, nagkaroon na po ng square yung ating X. So, ganun lang po, teachers, kadali. Kapag meron po tayong mga list ng mga subscript and superscripts dito po sa ating Google Sheet. So, wag po ay mag-alala, teachers, dahil i-share ko po itong
Google Sheet na to para po tayo meron pong magamit kapag gagawa po tayo ng exam sa Google Forms. Yun lang po at maraming salamat. So kung nagustuhan nyo po itong video ay huwag nyo pong kalimutang mag-like at sabi ko po kanina mag-subscribe para updated po tayo sa mga bagong learning videos. Yun lang po at maraming salamat. Happy learning, pals! Kung nagustuhan nyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DepEd news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!